Sirang aircon, sirang escalator, pati maputik na banyo. Ilan lang yan sa mga binatiko sa mga airport ng bansa. Bagong Pilipinas, bagong... Matagal ko na kasi sinabi, palitan na itong sekretary. Alam nyo, palitan nyo na kasi yung sekretary sa DOTR, Mr. President. Ikaw masisisi na masisisi niyan eh. Hindi totoo naman to, di ba? Siya yung masisisi dito eh. Eh kung palitan mo na yung DOTR secretary nang kailangan dito bata-bata eh. Yung matigas, yung pag nagtatrabaho, yung bibo, ilagay mo si Isko dyan. Hindi. I mean, ito, seryoso ah. Kasi ako, kung kunwari ako presidente, halimbawa lang naman, kung ako presidente, bakit ako maglalagay nung medyo alam mong para pumunta ng opisina, kailangan ng effort? Di siyempre kukuha ka nung tipong bibo. Yun yung ganun kukunin mo eh. O ala Biko Soto, yung mga... Eto seryoso ako, siyempre kukunin mo yung mga matitikas, yung mabibilis kumilos. Bakit ka kukuha ng ano, ng alam mong para makapasok sa opisina kailangan ng effort? Nailusisa sa pagdinig ng Senate Committee on Public Services. Madalas pong madumi, mainit, sira ang mga pasilidad, kulang-kulang ang serbisyo, maging domestic airports man o international. Actually, dapat nga medyo ano eh. Ito walang biro ho ah. Dapat yung magkaroon ng edad eh. Sa ano eh, sa mga government official. Hindi naman natin siya nilalait yung mga matatanda ah. Hindi yun ang punto ko doon. Kaya lang kasi kailangan na, ang Pilipinas masyado na tayong naiwan. Iwan na ho tayo. Alam niyo ho yun? Kawawa na hong bayan natin, sobrang layo na ho sa ibang bansa. Ito simple na lang eh. Ito halimbawa yung airport. Pinag-uusapan, escalator. Putik sa CR. Mainit na aircon. Diba? Ito yung basic. Basic yan eh. Sa ibang airport, ano na pinag-uusapan? Diba? Tingnan nyo, may sariling forest sa loob ng airport. Grabe ho ang mga itsura. Yung just to transfer from a different terminal via train na. Diba? Sa atin. Ang putik. And ano ba tayong bansa? Yung totoo. Talaga ba bang ganun na tayo ka... Are we settling for less? Ika nga. Ganun na ba tayo? Na, hindi, okay na yan. Okay na yan. Oh, may daga, may surot. Naunahan pa pala tayo ng Sri Lanka. Talaga? Thailand maganda na rin. Hindi pa ako uli nakapunta sa Thailand. Delays, cancellations, and of course, because of that, we have a recipe for disaster. Kung ganito lang ang ibubungad natin, sino namang gaganahan lumipad at bumisita sa ating bansa? How do we boost our tourism with airports like this? At ang escalator ng NAIA Terminal 3, sira umano sa ilang beses na paglapag doon ng Senate President. It's been busted for the last 5 months, I think. Yes. The only escalator they have, and it's busted. So everybody has to walk down carrying their bags. Naawa ako sa mga senior citizens. Buti pala nadanasan ni Subiri yan. Kung hindi nadanasan ni Subiri, di wala na. Palalagpasin na lang yan. Sabi ni Villar, alam mo, pag sa pamilya ko yan. Nakita mo yung mga ginawa namin sa Daang Hari, yung mga subdivision na ginawa namin, puro first class. Ay, interesado si Mark eh, kaya pupunta ako dito. Baka pwede kami magtayo ng hotel dito o kaya condominium sa loob ng airport. Puno yung elevator, there's only one elevator, right? Paliwanag ng Civil Aviation Authority of the Philippines, nagtatagal daw sa bidding at delivery ng spare parts. September 14 pa ang turnover ng operasyon ng NAIA sa private concessionaire. Palusot na naman, no?
Nagtatagal kasi sa ano eh. Bidding. Alam na pag may bidding. Naghahanap ng katropa. Uy, yung tropa mo. Di ba may kilala ka? O, antayin, papabid mo yung tropa mo. Ano, 30% yun. 40%. Pag ang tropa mo umano yan. Kawawa talagang bayan natin. Kaya ito yung sinasabi natin na because of corruption, kaya nagkakaganito tayo eh. 'Di ba? Kaya ho tayo nagkakaloko-loko, nawawala ho tayo sa hulog sa mga pagating ho diyan sa airport. 'Di ba? Alam mo, tayo ata ang bansang pinakamahirap pumunta pumunta ng hotel from the airport. Tayo. Kasi sa ibang bansa, may bus sila. Lahat. Wala kang problema eh. Hindi mo kailangan magplano. 'Di ba? May bus sila, may train sila, may taxing hindi ka kukotongan. So, hindi mo kailangan mamroblema pagdating mo dun. Mamroblema ka nga lang bago ka makaalis sa Pilipinas. Bakit? Yung immigration, power trip. 'Di ba? Oh. Sa atin, problema na nga sa paglalakad. Problema pa kung paano ka pupunta ng hotel mo. 'Di ba? Bakit? Walang bus. Oh, may taxi nga, overpricing naman. Wala talaga eh. Tapos, gusto nyo ipalandakan yung logo na Bagong Pilipinas? Na gusto nyong puntahan ng mga foreigner itong Pilipinas? Hindi mo kailangan maggumastos ng matinding advertisement. Ayusin mo lang ang airport mo. Hindi ko alam, napakasimple nito eh. Ayusin mo lang yung airport mo, siguradong aayos ang turista. Hindi ko nga maintindihan eh. Pinagmamalaki natin, di ba? Etong Boracay, Palawan. Kung nasa tamang pag-iisip lang ang gobyerno natin, bakit hindi tayo magtayo ng isang international airport doon? Grabe siguro ang pupuntang Hapon, Koreano, Incheck. Isipin nyo, meron ganyan, kunwari lang may ganyan sa Palawan, International Airport, may ganyan sa Siargao, may ganyan sa Boracay. Sa Boracay, ang tagal na yung pangako na yan. Baka siguro hindi na pumunta ng Maynila yung mga yan eh. Kasi ang pinupunta ng mga foreigner dito, yung mga beach natin, iba pa yung beach na pinupunta nila ha. Magkaiba yan, dalawang klase ng beach eh. So pag gusto nila ng beach, pupunta sa Malate. Meron din sa Pasay. Pero ang talagang pinupuntahan nila yung beach. Diba, ayusin mo lang, pagandahin mo lang yung airport. Ay, maniwala ka. Kaya nga alam nyo na yung... Eto, yung mga nagpupunta ng Japan. Bakit kayo nagpupunta sa Japan at hindi kayo nagpupunta sa ibang lugar? Kasi yung convenient na madali. Madaling pumunta ng hotel, madali sa SIM card, madali lahat. Convenient. Hindi nga maarte yung Hapon eh. Di ba, tayo mga Pilipino, may daladala pa tayong envelope. Ganyan tayo, pag Pilipino, may daladalang envelope yan eh. Ano yan? Basta lahat ng papeles. Nandito sa envelope. Para pag tinanong ako, tapos pagdating mo doon sa immigration ng Japan, di ba? Oh. Tapos paglabas mo, walang custom na mambuburaot sa'yo. Bakit? Kasi yung aso nilang cute doon. Cute yung aso nila doon eh. Tuwan-tuwa ka pa. Tapos pag ina mo yung may saging ka. Naman, nangyari na sa akin yun eh. Inupuan ako ng aso. Sabi ko. Tapos nagsosorry yung yung may hawak. Hindi katulad sa atin eh.
Pag inupuan, ano meron dyan, ha? Parang kriminal ka na kagad, eh. Hindi totoo yan. Alam mo, kinabahan ako doon dati. Inupuan ako ng hapon. Ay, inupuan ako ng hapon. Inupuan ako ng aso. Tapos, anong ginaganon-ganon? Sabi kong bastos ito, ha? Ganon-ganon. Yung pala alam niya na may saging ako. Ganon, grabe. Sa atin, ay, pag-uwi mo ng Pilipinas, OFW ka na nga. Cellphone lang, akala mo naman kadaming cellphone na dala-dala. Dalawa lang naman. Dalawa lang naman yung cellphone eh. Kung magbebenta yan, siguro mga 10, 20. Magtaka ka kung 20 iPhone ang dala-dala niyan. Pero kung dalawa lang, gigipitin mo pa. Oh, lalo na sa aming mga sandamak na OFW. Oh. Pag ako talaga naging presidente ng Pilipinas, magagawa ko ng instruction. Executive Order number 1 ni Banatbay. Lahat ng OFW merong ID. Pag pinakita niyo yung ID, hindi na kayo questionin ng kahit na ano. Pakita niyo lang ID niyo. OFW ka, sige, pasok. Palabas, OFW ka, sige. Meron ka bang ano dyan? Gusto mo matulog, mag-swimming ka pa sa loob ng airport. Hindi totoo. Bakit kanyo? Pambira kayo OFW yung ginagamit nyo pag eleksyon eh. Diba ho? Tama, mali. Pag eleksyon, bida-bida mga OFW. O kayong bayani, kayong pinakamaingay, kaya kayo ang aming... Hindi totoo naman niya. Alam mo, usapan niya na, ito, makinig kayo ha. Ikikwento ko sa inyo para alam niyo mga OFW. Makinig kayo. Ito, usapan talaga ito sa mga politiko. Alam na mga politiko na kayo ang pinaka-warrior, kayong mga OFW. Kasi kayo yung maraming panahon para mag-social media dahil relax ang buhay nyo eh. Hindi katulad dito sa Pilipinas, na alam mo yun, ngarag ng garag ka. Alam na mga, eto huwag kayo magagalit sa sasabihin ko pero alam nila ho ito. Ito ang laging sinasabi sa amin. Ang mga OFW, hindi naman bumuboto yan. Maingay yan. Kaya kailangan ninyo yan during campaign. Yan ang laging sinasabi sa amin. Which is, pinakitaan pa nga kami ng ng proof. O, kita mo to. Ilan ang bilang ng OFW? Mahigit 3 million, mahigit. Ilan ang bumoboto dyan? Wala pa sa kalahati. Sinabihan kami ng ganyan, pinakitaan kami ng papel. Pero, yan ang pinaka-warrior. Yan ang pinaka-maingay. Kaya, kinakampihan niya ng mga politiko. So, sa madaling salita, kayo ang laging ginagamit ng mga politiko pagdating ho sa kampanya. Pero pag tapos ng kampanya, kayong pinaka hindi ho binibigyan ng importansya. Yun ang totoo. Bumuboto kami dito sa consulate, OFW ako from Dubai. Hindi ko naman sinabing hindi ka bumuboto. Ang sinasabi ko, kalahati ang hindi. Yan ho ay nakapapil po yan. Alam ko po yan kasi siyempre, pinag-aralan namin yan noong kami po ay si Mocha tumakbo, di ba? Pinakita kay Mocha yan. O ito, Mox, this is the truth ha. Be ready. Kasi si Mocha noon. Ito ha. Ito. Para lang sa alam nyo. Kasi si Mocha noon, ang puso talaga OFW. Alam mo, sinabihan siya ng ilang mga political, hindi ko na lang sasabihin ko sino, strategy. Sinabi niya, Mox, hindi ka mananalo kung ang mga OFW lang ang buboto sa'yo. Kaya huwag ka mag-focus dyan. Bakit? Ito ang papelo. Sinasabi niya, ilan ang OFW? 3 million mahigit. Ilan ang bumoto? Wala pang 1 million. Meron lang bumoto ng 1 million nung panahon ni Duterte. Pero noon wala na. After noon wala na. Hindi ko sinasabing hindi kayo bumuboto. Yan o ang pinakitang papel sa akin na galing mismo sa COMELEC. Ibig sabihin, that's the truth. Maaring bumuboto yung mga nagko-komento dito kasi aktibo kayo sa politika. Pero yung iba, they will not waste their time pupunta sa malayo para bumoto. Kaya nga sinadjust ni Mocha noon, naalala ko to sinasuggest ni Mocha,
dapat padaliin ang pagboto ng OFW. Hindi bumoboto ang OFW dahil wala silang pakialam eh. Hindi bumoboto ang OFW kasi paano sila magpapaalam sa amo nila? Paano magpapaalam yan sa trabaho nila? Para pumunta ka dun sa malayo, para bumoto, kailangan mo ng buong araw. Hindi naman ganun kadali magpaalam sa trabaho pag nasa ibang bansa. 'Di ba? Kaya nga noon, sinasuggest niya noon yung online. Legit na online at hindi na kailangan ng napakahirap para magparehistro. Dapat kasi para magparehistro ka pa lang, pupunta ka pa sa embahada. 'Di ba? Marami naman din talagang unregistered dyan. So nahihirapan. So bakit hindi padaliin? Yun ang totoo. Hindi dahil sa they don't care. It's just hindi sila makapagpaalam sa kanilang mga trabaho. Sabi ko nga, buti nga ang sugal eh. Ang bilis ng sugal eh. Ang sugal, ang daling magano eh. Ang daling pumusta eh. Hindi ko nga alam na pwede pala sa GCash yun. Hindi ko alam meron pala ang pustahan sa GCash. Totoo ba yun? Sabi ko, paano nagawa nila yun ano? Pero yung pagdating sa government, ang hirap-hirap. Di ba? Yun ang hindi ko maintindihan. Huwag kayo mag-alala pag naging presidente ko. Ay, alam paano ba maging presidente nang hindi tumatakbo? Joke lang. San Miguel is doing the OFW lounge in Terminal 3. They're also renovating, repairing basement of Terminal 3 in order. Tama, sabi ng iba, ipapahinga na lang namin kesa sa lumabas para bumoto. Yun ang sinasabi ng iba. To improve the amenities afforded the MIA employees in terms of cafeteria and rest space and some mini barracks. Maging sa mga probinsya, may problema umano sa ilang airport. Tingnan mo, anong itsura natin, May daladalang electric pan. Mga kababayan, kailan kayo magigising? Hindi, eto tanong ko lang sa inyo ha. Nakita nyo ba yan nung panahon ni Duterte? May daladalang electric pan sa airport. Dinaig pa ng mga mall yung airport. Tapos gusto nyong maniwala kami na meron tayong bagong Pilipinas? Coach Jared, bulag ka? At saka yung ibang mga squatter vlogger dyan, mga dayuk-yuk vlogger, gusto nyo maniwala kami na may bagong Pilipinas? Tas ganyan ang airport natin. Sabi nga nito isa, dati nung panahon ni Duterte, malamig ang airport. Hindi lang malamig, press na press pa. Nauna pa yung tourism slogan bago ayusin ang airport. Hindi, kaya nga ako may suggestion ako sa DOTR. Suggestion ko, di ba, gawin nyo na lang, maglagay na kayo ng mga swimming pool sa loob ng airport. Kahit yung dibomba lang. Kahit yung hinihip-hip lang ng ganun para magkaroon lang ng tubig tapos maglagay kayo ng mga dolomite sand. Para pag tinanong, bakit mainit? Kasi beach to eh. Kasi maglagay kayo dyan ng mga naka-bikini, naka-two-piece na mga staff. Para pagpasok, we are beach country. Ganun. Port gaya sa Iloilo. Many complaints already, air conditioning, escalators, matagal na yung escalator problem na yan. In fact, during the last budget, we allotted more than 100 million for the repairs and upgrades in the Iloilo Airport. Yung cubicle pa, barado, kadiri. Alam mo yan ang... Alam nyo ba na traumatic yung cubicle na barado? Hindi ako nagbibiro nagbigay ng phobia sa akin yan eh. Hindi ko alam bakit. Pero madalas ako managinip na umaapaw yung cubicle. Yung bowl na tinaihan ko.
Hindi ko alam bakit. Kasi siguro nung bata ako, ganun sa eskwelahan namin eh. Yung eskwelahan namin na private school, nung high school, na ang mahal na mahal ng tuition fee, pero yung mga toilet, umaapaw yung tae. Tapos biglang yung tae napupunta na sa floor. Private school yun ah. Walang biro. Tapos yan tuloy na papanaginipan ko lagi. Kadiri. Hindi ko na lang sasabihin kung anong school yun. Basta school ko nung bata ako. Don't tell me ganyan sa ano, sa airport ngayon, umaapaw. Liglig umaapaw. Sabi naman nito ni Jing Corpus, umaapaw na biyaya at pera yung panaginip mo. Grabe naman. Kailan pa naging pera yung tae? Anong kulay nung tae? Itim. Medyo itim eh. Parang tae mo dyan. Tapos bilog na ganun. Malaki. Parang ano, ang itsura niya parang banana Q eh. Na maitim. The new PPP code and the new regulations that were issued in April 6 has an impact on fulfilling the requirements. We are very much on schedule now for Iloilo. Sa Lagindingan Airport ng Cagayan de Oro City naman, masikip at maputik umano. The foreigners are standing. Yung mga banyo, sa umaga maganda pa, pero sa hapon wala na, panay putik na. We have this ongoing rehabilitation of CRs. Regarding Lagindingan, Alam mo, hindi ko lang alam kung ito kayang ginagawa ng Senate, gagalaw tong mga opisyal natin. Hindi ko lang alam Sana lang, kayong mga opisyal ng DOTR o opisyal ng MIAA ng mga airport natin. Gumalaw naman kayo, hindi yung puro sagot nyo lang eh. Hindi, meron kaming ginagawang rehabilitation. Ay, laging ganun eh. Diba? Laging ganun ang sagot eh. Hindi, we're doing in rehabilitation. We have a plan, ganyan-ganyan. Tapos, wala na. Okay lang. Biglang okay na yung mga senador. Yung bang parang makatanong lang yung mga senador. Okay lang, okay na. Ayos na, ayos na. Okay na yan, okay na yan, okay na yan. Natanong na namin. Sana magkaroon talaga ng solusyon. Kasi nakakahiya naman. we are constructing a modular terminal that is capable of 360 passengers. O, ayan na naman. You know, we have like this, we have like that. Yan ang tinatawag ni Yorme na analyze, paralyze. Di ba? Wala naman ang nangyayari. And we expect this to be completed by August. The initial design I saw kasi was container van, di naman. Hindi sir. So, Okay, kasi kawawa naman putok container. so it's something similar that they use in Singapore. Okay. So we can transfer that to another Air condition. airport. Air condition with toilets. Sinita O, sana balikan nyo yan Baka hanggang dyan na lang yan. rin ang Katiklan Airport na gateway ng papunta at galing Boracay. If you're going back to Manila, you need to take a bus. So we were in the bus for like 30 minutes to bring us to the tarmac. And napakaliit din ng airport. We want more visitors in Boracay, but the airport itself does not have the capacity to accept more visitors. Tama ka, Garski. Tapos kumakasingil ng terminal fee. Patawa nga sa atin eh. Ewan ko. Tayo ng gobyerno to nakakabuisit. Sa ibang bansa walang ganyan eh. Yung ikaw nga di ba pupunta ka doon. Ready ka na lahat. As in, okay ka na lahat. Tapos biglang, Sir, airport tax, bayaran nyo muna. Kakapila mo lang na mahaba doon, no? Tapos pipila ka na naman doon sa isa. Hindi ko maintindihan, pwede naman nilang pag-isahin. Di ba? Yung i-require na pag bumili ka ng ticket, magbabayad ka ng airport tax. Matik na. Hindi yung malilito ka. Although you have an option, pero minsan kasi wala yung option na yun eh. May mga pagkakataon pag bumili ka ng ticket sa ibang website, wala yung option na yun. So, para lang, hindi ko alam para lang magkaroon ba tayo ng empleyadong nandun? Yung pwedeng padalain ng buhay, pinahihirapan nyo yung mga Pilipino. Tapos may ganyan, wala naman nangyayari.
May passport ka na ba, Jay? Cancel na yung ano natin doon. Dagdag niya, dapat i-inventory lahat ng domestic airport na tila pare-pareho ang problema at nakakaapekto ito sa turismo. As a nation comprising of 7,641 islands, the Philippines relies very heavily on air transport. Kasi ito pala yung ano, kaya naman pala. Puro forma ito eh. At totoo lang, puro ganito to eh. Over 99.5% of our foreign international guests arrive via our airports in 2023. The accessibility of our... Alam mo, dapat ito inilagay ito sa ano eh. Beauty contest to eh. Hindi to dyan inilagay eh. destinations. Baka, Secretary Frasco, we can give them a video about our tourist spots instead of yung mga, kasi pinapalabas yung ribbon cutting ng DOTR. Nag-iintay ka dun sa maleta mo at turista ka. Para sa GMA Integrated... Ikaw naman, Binay, parang hindi nyo ugali yan. Hindi, kasi may picture daw, may ano doon, may telebisyon na pinapakita yung ribbon cutting ng DOTR. Hindi, alam mo kung bakit. Mahilig sila sa ribbon cutting para masabing may nagawa. Pero sa totoo lang, galing naman yan kay Pangulong Duterte. Pero sila ang nakikinabang ngayon sa mga ribbon cutting. Alam mo kasi yung problema dito sa gobyerno nito, masyadong mahilig sa ano eh, yung mababaw na para lang masabing may ginawa. Ganun eh. Hindi yung talagang alam nyo, sa bagay, tangay mga Pilipino. Totoo naman, wag na tayo maglukuhan. Oh, kaya nga ganyan na nagkaganito Pilipinas eh. Hindi natin pwedeng sisihin yung mga nasa gobyerno. Hindi natin pwedeng sisihin yung mga yun. Kayo naglagay dyan eh. Kayo dapat sisihin. At saka yung mga nambola sa inyong dapat sisihin. Tama si si Binay doon. Dapat yung nilalagay na video doon. Video ng mga makakaakit, di ba? Sa totoo lang, mas maaakit ka pa doon sa mga gumagawa ng vlogs eh. Hindi, di ba? Isipin nyo yung gumagawa ng mga vlogs, mas, kunwari ikaw, foreigner ka, gusto mong pumunta sa isang bansa, di ba? Pinanonood mo yung mga vlogs eh. Ako, halimbawa ako, pag pupunta ako kunwari, pupunta ako ng Hong Kong, pupunta ako ng Japan, pupunta ako ng Korea. Pag may pupuntaan ako o ibang bansa, ititingnan ko sa YouTube eh. O yung mga vlogger ko, ano yung mga pinupuntaan nila, doon pa eh. Kaya nga, alam mo sa totoo lang, ang dali-dali sanang pagandahin ng Pilipinas at pagandahin ng marketing ng Pilipinas. Simple lang yan, DOT. Lahat ng mga vlogger na sikat, yung sikat hindi yung pasikat, iba yung sikat at saka yung pasikat. Kunin ninyo yung mga vlogger na yun, bigyan nyo, libre nyo ng ticket, libre nyo ng mga, ng accommodation. Totoo, walang biro. Tapos, ang i-require nyo lang, gawan mo ng vlog yan. Yun lang, libre nyo. Ilan lang naman ng crew niyan, wala pang 3 sila siguro, 3. Bigyan mo lahat yan, ito, libre ka namin, punta ka dito. Vlog mo lang to. Minimal yun, wala ka nang kailangan bayaran, hanggang dun lang yun. Kesa sa nagbabayad ka doon sa direct ng, naalala nyo yung director niyang commercial ng DOT? Di ba? Natapos yung mga footage, kinuha lang pala sa ibang bansa.